Sakit daw sa ulo nitong si Mia ang dating naging ka-fling ng boyfriend niyang si JJ. Tila naging habit na raw talaga nitong ex-girlfriend na siraan siya at guluhin sila ng boyfriend niyang si JJ. To the point na hilig siya nitong puntiryahin hanggang sa trabaho, sa mga kaibigan at maski yung sa pamilya niya, abay dinadamay na rin daw sa mga paninira. Iyan ay kahit 2 buwan lang naman daw ang itinagal ng relasyon ng jowa niya nitong si JJ at nung ex-kalandian nito. Kaya naman kausapin na natin itong si Mia ng Marikina. Mia, magandang tanghali sa'yo. Hello po, Kuya Boy. Magandang tanghali din po. Mia, anong gawa sa buhay? Currently working na po. Nagtatrabaho ka na. At si boyfriend, Yes po. Nag-work din po. nagwo-work na. Ang sabi mo Yes rito, po. ano ba talaga, ex-jowa niya o ito ay nanggulo sa inyong relationship noon, nagbanta at pumagit na sa inyong dalawa ni boyfriend? Papaano ba ang nangyari diyan? Ano kasi, Kuya Boy, 3 months before ko po kasi sinagot yung boyfriend ko. Then, after ko po siyang sinagot by June, nag-post po ako ng picture namin sa TikTok. Mhm. Then, yung ano po kasi ex-girlfriend po na itong boyfriend ko, alam ko po yung mukha kasi nabasa ko yung convo nila, yung breakup convo nila. Mhm. And then, nakita ko po kasi sa profile views ko sa TikTok, andun po yung mukha ng ex niya. Oh. So ako, hindi po ako aware bakit ini-stalk ako. Nagsabi po ako sa boyfriend ko nun. Mhm. Then, ayun po, bale ano po, hindi lang namin pinansin. Nung una. Then, mga ilang week, opo, hindi namin pinansin. Bale, Mm. ilang weeks po, may nag-message po sa akin na dump account sa Facebook. Mhm. Hindi ko po alam paano nahanap yung Facebook ko eh. And then po, nagtanong po siya kung ano ko daw po yung partner ko ngayon. So sinabi ko, partner ko po siya. Then Mhm. nagtanong po ulit kung kailan ko po sinagot. Ayun po, nasagot ko naman po ng maayos. Hiwalay na po sila nun. Wala na Hiwalay po ako na. dun sa gitna nila. Oh. Kumbaga, hindi na po ako yung sinasabi nilang side chick, Mm. tingi. So sandali, ganito ba Ayun, Mia? Ito kaya nga tinanong ko, nililigawan ka nitong si JJ, nung nililigawan ka pa lang, meron pala siyang jowa noon. yun po ang sabi niya pero hindi po. Mali po yung sinasabi niyang Ah. gano'n. Sino yung Kasi sino yung niya? Yung babae o si JJ? po, Sino ba yung nagsasabi sa noon? Si babae. yung babae po. Oh, na Parang ano po kasi ang message niya po sa'kin pinaparating niya is ano daw po, parang sinira ko daw yung sa kanila. oo. Pero ang Ayun totoo, po. ang version naman ni Hindi po, JJ nung boyfriend mo ngayon ay hindi daw. hindi Oh, po. Kasi may hindi. proof din po, eh. Hindi May nag-overlap ako rin yung po relationship. yes po, Okay. Ayan, yes gaano po. katagal o masyadong dikit kasi? Hindi po, eh, kasi 5 months po silang hiwalay then wala na po ako dun. Oh, Kumbaga, tsaka ka yung lang, 5 months na yun wala pa ako nun. tsaka ka lang pumasok naman sa eksena, tsaka ka lang nilapitan nitong si JJ, tama ba? Yes po, tsaka ano naman po, eh, 3 months before ko po siya sinagot. At sabi mo, merong mga paninira na ginagawa nga itong si ex. Okay lang naman, alam mo, meron talagang iba na gumagawa niyan, ano, na hindi pa Opo, matanggap kasi yung breakup, kaya magchat-chat sa'yo, ano mo ba si ganito, si ganyan. Kumbaga sa'yo ayun. maglalabas ng sama ng loob. Pero ibang level na ito dahil sabi mo, pinupunteriya niya na hanggang sa trabaho mo, sa mga kaibigan mo, pati sa pamilya mo. Anong klase mga paninira ang sinasabi? Nung una po kasi, after po ng argument po namin nung July po, kasi sinisiraan po niya sa'kin yung partner ko. So ako na-triggered po ako, pinagsabihan ko sila. Then ayun, binlock po nila, akala ko okey na po. Mhm. Then by November po, may nakita po ako dun sa post niya, dump account po niya yun, na may lalaki kung alam daw po ba ng partner ko na may lalaki ako. Then
Ayun, nagtaka po ako nun kasi wala. Then by December po may nag-message sa IG ng friend ko, Mm. tinatanong kung alam daw po ba yung mga kalandian ko, ganyan, ganito. So ako triggered na naman po ako, hindi ko po pinatulan ulit. Mhm. Then nung last week ng December po, dun ko po nalaman na nag-message siya sa side ng boyfriend ko. Dun Mm. niya po sinabi na nanlalalaki daw ako. So ako nagtaka ako bakit paanong nanlalalaki. Ang sinasabi niyang lalaki ko yung ex ko Oh. before na wala na kami connection. Then ayun, minessage ko po yung ex ko na yun. Sabi ko, ano yung sinasabi mo dun sa babae na yun na nag-uusap pa tayo, nagkikita pa tayo. Ayun, Mm. parang kinontsaba daw po siya nung girl Ba, para sumakay may din, ah. masira ako. Ayun Sumakay po. din yung ex mo, So, ah. Okay. ayun po yung, sabi ko, ayun po yung mali niya. Mm. Tapos, ayun po, akala ko after po nun, okay na. By January po, ayun, may work po ako nun sa isang hotel. Then, siguro mga 3 weeks po ng January, nag-message po siya dun sa may hotel namin. Ba, Sinisiraan naman po ako. doon naman sa Ang trabaho. Anong ayun, paninira naman? yes, ano daw po, nagagalit daw po ako sa harap ng customer. Uy. Then, ang ano niya po kasi dun sa message niya po kasi email, hindi po niya sure kung OJT ako or employee ako dun. Mhm. So, dun ko po nalaman na parang hindi pa siya sure na Okay. kung ano ako dun, ang ano posisyon ko. Ang mali niya po kasi dun, hindi po kami humaharap sa customer, nasa loob po kami ng kitchen. Oh, oo. Ayun, Kumbaga, tsaka ang sinasabi niya po kasi dun, mm. gumagamit daw po ako ng phone, which is allowed po kami gumamit. Mm. Ayun, kaya yung visor po namin, alam din po na yung sinasabi dun is mali, wrong Mm. information po. Yan, Kaya hindi po sila naninira lang talaga. naniwala. O, yun lang talaga yung pwedeng makitang basehan ng sinasabi niya ang makapanira ng tao. At ikaw lang talaga ang sinisiraan, hindi naman yung ibang mga katrabaho ninyo. 'Di ba? Hindi po, ako lang po talaga. Mm. At ano naman yung ginawa naman nitong si JJ, of course, hindi na rin biro yan na nakakarating na sa trabaho, sa ibang mga kaibigan mo, may mga Opo. communication na siya doon. So, talagang makikita natin na obsessed na sa'yo. Itong obsessed na paghiwalayin kayo o kay JJ nga, itong babaeng ito. Anong ginawa man lang ni JJ doon sa ex niya? Actually yung ano ko po, partner ko po, minessage niya rin po yung girl after nun, Mm. na sabi ko kasi sa partner ko, makipag-usap ka baka kasi may hindi pa kayo natatapos or may hindi pa kayo pagkakaunawaan. Parang closure po ba, in short. Mhm. Then ayun, nag-usap po sila, kaso yung girl, hindi po siya willing makipag-ayos. Hindi pero Ayun. hinarap naman. Humarap doon Opo, kay hinarap po JJ. niya. So ano raw, galit pa rin? Galit po kasi after po, 'di ba, after po nung sa hotel, hinayaan ko lang po yun. Mm. Bale ako kasi, after po nung sa hotel, minessage ko naman po yung kamag-anak ng babae na kasi message niya po yung mother ko eh. Siniraan din niya ako sa Aba, mother ko, siniraan niya ako sa anong family ng sinabi naman partner ko, sa sa mga magulang mo? kaibigan ko. O anong sinabi sa magulang mo? Ipapabarangay daw niya ako, ikakasuhan daw niya ako, ganun. Para? Dahil? Paninirang puri daw po. Pero ikaw naman, sigurado ka na hindi mo rin siya ginantihan ng paninira doon sa mga ginagawa niya sa'yo. Hindi po. Kasi Mm. wala po kung ano sa kanya, wala po kung alam sa background niya. Mm. Yung bang babaeng yun may Kumbaga, trabaho? Hindi mo nga student po siya eh. hindi mo nga alam kung hindi mo alam background eh, no? Kaya malamang ano, baka maraming oras Opo, kasi. ayun lang. Ayun, alam ko po student siya. Mm. Ayan, pero Ayun po. ano raw yung naging dahilan ba ng hiwalayan nitong si JJ at nung ex niyang yun na baliw sa kanya? Ano po, mga tamang hinala, something ganun. Selos, then parang hindi na po kinaya ng partner ko yung i-handle yung ugali niya. Nakipaghiwalay na lang po yung partner ko sa kanya ng maayos. Mm. Ayun, Kaya, ganun po. Kasi nabasa ko rin po yung ano nila eh. Yung mm. date din po, ganyan. Mm. Nabasa ko po. Yan. Ilang taon na ba yung involved dito na ex ni boyfriend? Alam ko po is 21 or Mm. 22 rin po.
Yeah, naisip nyo na ba, napag-usapan nyo na ba na, kasi kanina, di ba, meron ngang banta na ikaw pa ang ipababarangay. Kasi pwede mo rin niyang i-report, di ba, yung paninirang Ah, puri. ak Do you ak have ak screenshots, mga, ano, kung naapektuhan ka na sa ayun trabaho mo, naapektuhan ka na sa mga kaibigan mo rin at sa pamilya mo mismo, ginugulo ka? opo, ang nakakaya po kasi dun yung sinira niya yung pangalan ko sa ano, sa family po ng partner ko, which is good thing po hindi po naniwala sila. Oo, lalo na kung meron kang proof na talagang merong pagbabanta na sisiraan ka at yun lang talaga yung intention niya na lahat ay gagawin para lang wag magtagumpay yung relationship Op na meron kayo. Pero wala nga ba kayo na pag-uusapan ni JJ na ano na natin to, hindi na makausap na maayos eh. Okay, baka pwedeng ipabarangay natin, kausapin na, alam mo, minsan pagka na-intimidate na at nalaman din ng mga obsessed na ganyan na napaka-aggressive na ikaw ay willing din at sumobra na, baka tumigil din. Ano sa tingin mo? ayun nga po, ang payo rin po kasi sa'kin ng kaibigan ko is i-report nga daw po. Kaso Mm-mm. ako po kasi, as much as possible na puwedeng makausap ng maayos, Mm. ginagawa ko po. Mm-mm. Kaso po, ang after po nung sa hotel, January po yun 'di ba? Yung By paninira April niya po sa hotel. nag-shash O, linawin natin yun ayun, ha. Oo, kasi nagtatrabaho ka sa hotel. Okay? O, baka opo. kasi akala ng mga iba sa mga tune in lang ay may nangyari sa hotel. Okay, nagtatrabaho po kasi sa hotel at sinisiraan itong si Mia. O, nitong isang obsessed na ex ng kanyang boyfriend. Okay, pagkatapos nun, nung eksena na siniraan ka sa hotel na pinagtatrabahuhan mo, Mia. Mga akala ko po namin okey na po, settle na ulit, mananahimik na yung Mm, kabila. And then ayun po nakampante kami, and then by April po this year, may nag-file po ng ano, nag-report po sa'min sa barangay. mm. Yes po. Then, ang nilagay lang po niyang nireport niya lang dun is yung boyfriend ko, hindi po ako kasama. Anong Then nung report? sumipot po, ano daw po is, sabi po dun sa barangay is paninirang puri, mga something ganun po. Hmm. Kasi, ginawa ko rin kasi sa kanya yung ginagawa niya sa'kin. Parang hindi naman po kasi ako papayag na ano, siya lang gagawa Oh. nun. Pero hindi ko po ginagawa yung sisiraan siya sa trabaho, sa school, sa family So, niya. Kumbaga saan? sa caption lang po sa TikTok, At inaano mo siya, gano'n. tinatag mo ba siya? Hindi po ako So, nagne-name drop. parinig Kumbaga, lang. kinlame lang po niyang siya yun. Hmm, mm. Yes. Ayun Okay. po, ay gano'n lang naman po yung ginawa ko sa kanya. Then ayun ayun nga po, sa barangay, ako pala yung ano, punteriya niya, hindi yung Hmm. boyfriend ko. So, anong Sabi nangyari? ko sa Nag-usap ba kanya, kayo sa barangay? hindi po Hindi after rin. na hindi po kasi taga Maynila po ako, eh. Hmm, Tas yung partner ko probinsya po, hmm, ayun. So hindi po ako aware nun kasi biglaan po. And then ayun nga po, nagkita po sila. mm, Nagsisigaw daw po yung babae sa ano, sa barangay, ganito, "Ilabas mo yung partner mo, matapang siya 'di ba?" Gumaganyan daw po sa mm, mm. barangay. And then ayun nga po, nagkaroon po ng dalawang paghaharap. Then Okay. ayun po, dun na po kami sumipot nung Oo. mga kaibigan ko, lahat ng dinamay niya, dala po Oo. namin yung proof, may proof po Hmm. kami. Hindi po siya sumipot, inurong po niya yung ano, Siya naman reklamo. ang nawala. Ayun po, Oh, so, talagang sa ngayon ay opo. naabala ka na rin. Ayun nga po, kasi taga Mm. Maynila po kami, dumayo pa po Ay, kami ng bakit ano, nasan ba from itong si babae? malapit lang po siya actually sa ano, sa hometown ng boyfriend ko. Saan yun? Eh, kami, Anong ah, probinsya? allowed po, ano po, Bulacan. Oo, sa Bulacan lang naman pala. O, kumaka-Maynila Ayan, ka na nga. Bulacan. O, kala ko naman Ako po pagkalayo-layong ako po probinsya. yung Maynila, O, ikaw yun nandito sa Metro Manila, siya ay nasa Bulacan lang naman. Oo, Bulacan. o kapag Yes ka, po. ano lang naman yan, ano. Pero, so papaano nyo gustong ayusin ito? Basta ikaw ay you'll stand by your boyfriend sa ngayon. Lalo ba Ay, kayong opo. pinatatatag nitong problema na sumusubok sa inyo at hinihintay na lang rin na mapapagod din itong obsessed na taong ito o anong plano? Actually po ngayon is okey, wala naman po sa'min yun. Kumbaga,
hindi po kami nagpapaapekto sa mga gano'ng tao kasi mga gano'ng tao po, miserable yung buhay, wala pong magawa. Mhm. Yan, nauunawaan nyo naman talaga yan. Pero alam nyo rin na from time to time, kung gusto ninyo na kahit na akala mo payapa na yung paligid, meron at meron pa rin yan. Pero sana nga, Meron po. ma-call yung attention at least ng pamilya nitong ex ng partner mo. Sinubukan na ba yan ni JJ na sabihin kung ano na ba ang ginagawa nitong ex niya? Actually po nag-message po kami sa pinsan po yata niya or kuya. Ang Oo, sa kaso po, kapatid dapat o sa kinonsinti pa rin magulang. po niya. Mm. Kinonsinti pa rin po. Ayun po Mm. yung kaya ayun, hindi na po namin pinansin. Kaso eto po lately po, nagpapadala po ng parcel dito sa bahay. Na kailangan mong bayaran. Opo, Oo. ginagamit po niya yung name namin. Yan. Tapos i-document mo yung ganyang mga pangyayari at ikaw naman ang magreklamo. Gano'n na nga po. Pwede Pag yan. nagtuloy-tuloy po 'yun kasi may mga driver po na naaagrabyado yung 'pag Mm. naka-cancel yung parcel. Mm. Yan. Ayun po. Abala talaga yung ginagawa. Pero alam mo, minsan yung deadma na pangangatwiran ay hindi nauubra. Kasi aabusuhin ka lang ng aabusuhin, lalo na nitong ganitong klase ng mga tao na meron bang galit sa puso, meron silang hindi maka-move on na hindi nila nakuha yung gusto nila at wala na silang pakialam. Kailangan din minsan ay makatikim ng hagupit, 'di ba? Hindi man yung Yes po, yes malupit po. na hagupit ng batas. Yun lang maiparamdam sa kanila na teka lang, kailangan mo nang tigilan ito dahil seryoso rin akong pinapahinto ka na sa hindi mo magandang ginagawa. Okay, ang gusto talaga niyan ay Kasi makapangabala at makapamahiya. Ayan, pero nga doon sa tanong ko kanina, 'di ba, Mia, sabi mo, lalo naman kayong pinatitibay ni JJ sa pagsubok na ito sa relationship ninyo. Kasi kung para sa iba 'yan, makikipaghiwalay na. 'Yan ang totoo 'Di ba? Ang ano mo opo, opo. hindi man kay JJ nanggagaling yung pagiging toxic ng relationship ninyo. Mula naman doon sa past niya nanggagaling na para siyang may baon na para ayoko na nga. Ang gulo-gulo mo namang sweet ka nga, ang pogi mo nga, ang bait mo nga. Kaso yung ex mo ang gulo, 'di ba? May mga ganyan Yes po. Pero tignan na lang natin hanggang kailan maghihintay si Mia na sa ngayon dead man na muna. Pero hanggang kailan ka gagawa rin ng aksyon? Hanggang kailan ang usapan ninyo nitong si JJ? Kailangan kasi mapigilan din yung masasamang ugaling ganyan. Need lang po talaga namin ng solid proof na siya Mm. 'yun. Pero solid naman po talaga yung proof kaso Okay. hindi po magaling din po kasi 'tong girl, Gumagamit siya ng dump account para Okay. hindi siya ma-trace na siya. Oo. Alam niyo kung may kakilala kayong abogado, tanong kayo no kung papaano ba maganda o na na alamin ang mga susunod na hakbang kapag ka may ganyang tao na naninira sa inyo. Yes po. Okay. Mia, eto na ang pagtatapos ng ating pag-uusap na ito at good luck na lamang sa iyo. Sana matapos na 'yang problema ninyo. Sana mapagod na yung naninira, Yes po. Okay, maraming Opo. salamat Mia and JJ na maaga pa lang sa kanilang relasyon ay sinusubok na ng ex-jowa, the crazy ex-girlfriend nitong kanyang boyfriend na ngayon na si JJ. Pero alam nyo, sa mga kapatid po natin, huwag nating hayaan na maging ganyan tayo na nang dahil sa isang breakup na hindi natin matanggap, pumangit na ang ating pakikitungo sa ibang mga tao. 'Di ba? Minsan kailangan mo talagang tanggapin ang pagkatalo mo o kailangan mong tanggapin na hindi ikaw ang pinili, 'di ba? May mga ganoon dahil yung peace of mind, iba pa rin 'yun kaysa doon sa matutulog ka pero alam mo na may sinisiraan ka pala bago mo umpisa na naman ng araw bukas. Maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.